Hi guys, hello, magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon po is gabi na talaga siya. So magmamadaling araw na, ngunit may natanggap tayong text message, galit na galit, gustong manakit. And actually nagmi-miss call din po siya kasi sabi niya, ngayon kita tawagan kasi alam kong wala kang ginagawa. Kasi hindi ka sasagot ng tawag sa tawag ko. Okay. Guys, in the very beginning, I want to say sorry, yes, because may mga chat messages po talaga, text messages, and especially sa mga tawag na hindi ko masagot, okay? Kasi po, sometimes yung mga tawag na yun is yun yung nagbibigay sa akin ng hypertension. Kasi naintindihan ko may mga tawag na importante, may mga tawag na hindi importante. Kaya nilang lutasin sa kanilang sarili. May mga tawag din na kailangan o yung mga decision ko talaga. And I'm sorry for that. Especially doon sa mga complaint, guys. I understand naman na in-acknowledge ko sometimes I will not be able to answer calls, especially sa working schedule ko from 8 a.m. to 6 p.m. And if you can visit sa office, hindi nyo kami makikita na nakaupo lang, na walang ginagawa, hindi nyo kami nakikita na nagchika-chika lang, or pakain-kain lang. Sometimes siguro makikita nyo kami na kumakain sa aming mesa mismo kasi halos wala na po kaming time kakain. Supposedly yung lunch namin is 1 hour pero hindi ko yan inuubos. So yung ibang mga tauhan ko, inuubos na yung 1 hour nila. Wala din po akong rights na pagalitan sila or questionin sila because that's the right to take 1 hour lunch. Pero ako, sometimes tinitake ko, sometimes majority, 98% is hindi ko po tinitake yung lunch ko. Lalabas ako kakain, nasa 10 to 15 minutes, and balik na po sa trabaho. Because my advocacy is para maipakita ko sa inyo, hindi lang maipakita kung hindi gusto ko gampanan yung aking trabaho. And may mga cases po guys na ngayon gusto nyong sagutin ko kayo. Gusto nyong sagutin ko yung mga tawag ninyo guys, and gustuhin ko man, meron din po tayong tinatawag na responsibility sa bahay. And I have the right to ignore your call because hindi po yan, hindi wala na pong duty. So kayo guys, para maintindihan nyo yung sitwasyon, alam ko is yung iba is may mga business owner kayo, yung iba is katulad ko, isang empleyado. So ginagawa nyo rin ba yung mga trabaho nyo sa bahay kahit hindi nyo na oras sa pagtrabaho? For me, yes, but not at all times na kailangan gawin ko yan. Kasi I am already married and I have my pretty wife. No? So may mga trabaho rin po akong dapat kong gampanan. So I hope maintindihan niyo ako na yan po yung mga rason hindi ko kayo masagot. Pero guys, rest assured, all throughout sa oras ng aking pagtatrabaho na binabayaran ako sa kumpanya, ay lahat po ng oras ko ay nakagugol sa mga dapat kong gawain. And majority, lampas pa nga sa mga oras, but of course, I did not question anyone. Even the management, I did not question because that is part of my job. No? Yun yung mga ginagawa ko. So, I hope yung mga may concern talaga guys, if possible, you can visit the office right away para matulungan ko kayo. Or hindi man ako makakatulong sa inyo kasi nga busy po ako, I have my own descriptive sa job, sa position namin. But rest assured, pag nasa office ako is patutulungan ko kayo. At the same time, sa mga critical or sa mga sensitive, sa mga complaints na need for higher escalation is at least magtulungan tayo, like mag-schedule for settlement, yung mga ganyan. Yung iba,
naintindihan ko ayaw magpasitel, yung mga ganon. Pero, sa amin kasi, meron kaming tinatawag na kailangan i-handle namin sa aming department. So, pag hindi masisitaw sa department namin, diretso sa barangay or diretso sa police. Pero need po kasi ng parang um, initiative ng management kung paano po nilutas yung problema. So kanina merong dalawang tauhan na bumalik sa office, 'di ba? Na-mention ko sa inyo last day na meron kaming binaband talaga kasi nga nambubulabog, nagpapa-as if na client pero customer lang pala sila. So yun po, may bumalik kanina dalawa. So pinagalitan ko and of course, hindi ko po binigyan ng access. And kanina na naman may apat na naman na band. So of course, we still need riders sa totoo lang. Pero if those riders are those bulabogs one, so ayaw natin silang i-ano. No, kasi nambubulabog sila eh. Pwede tayo basta maghanap buhay. Hindi yun nambubulabog tayo. So I hope mag-i-effort din yung ibang driver tulad ng mga ginagawa ng ibang driver na pumunta talaga sa office at para ma-report yung mga hindi makaya-aya o hindi magandang gawain ng kanilang kapwa drivers. So maraming salamat and I hope guys, if you have any concern, suggestion, you can also visit me. Yung iba kasi is guys, sa totoo lang, even sa mismong posting ko, hindi ako makapag-reply. And even sa mga chats niyo sa messenger, I still have around thousands na siguro na hindi ko pa nabuksan. So, alam nyo naman, no? Again, sa mga trabaho ninyo guys, kung dalhin nyo yung trabaho nyo sa bahay, walang problema yon. Pero hindi obligasyon ng ibang tao na kung anong ginagawa nyo, dapat gawin din ng isang tao. Ang importante, wala tayong nilabag, wala tayong inaapakan na tao, wala tayong inaapakan na oras na ginagamit natin para sa ating personal na panghanap buhay. Basta ako is limpyo yung konsensya ko, malinis, na lahat po ng oras na sinasahuran ako ay talagang nakatuon at talagang naibigay ko ng tama at nagawa ko ng tama. So, it seems that's all for tonight. Marami ko pa sasabihin pero nalilito ako kung ano yung sasabihin ko sa inyo and I hope nakuha nyo kung ano yung point ko. So again, before I will sleep because maaga pa kami bukas, 4:30. So lalabas na kami in the morning kasi may schedule kami sa misis ko for appointment sa hospital. So yun po guys, maraming salamat and I want to say sorry sa tingin niyo is nagkukulang ako but tulungan niyo ako para kung mali man is maitama ko kung ano yung mga kamalian ko. Basta ang sa akin lang is palagi kong dinadasal na sana gabayan ako patuloy na sa tuwid na landas yung tatahakin ko para sa inyo. Magandang gabi and bye for now guys. Stay safe always.